Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakping kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabalaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ating binamahal na mga kapatid na pari, sa pangunguna ng Bikaryo General ng ating Diocese, Father Ruel Castañeda, sa ating kura paroko at rektor ng Diocesan Shrine na ito, na Nuestra Señora Soledad de Portabaga, Father Michael Ruben Cron, sa ating diakono
Reverend Arthur Santo Domingo, siyang bumasa ng Ebanghelyo. Mga madre, mga lingkod sa pamahalaan, sa pangunguna ng ating butihing Mayor, Honorable Denver R. Chua, sa Vice Mayor, Honorable Benson Raleigh Rusit, at kasama ang sangguniang panlunsod, mga leader laiko ng ating parokya na ito ni San Roque at Panjos sa Dambana ng Nuestra Señora Soledad de Portabaga. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ang narinig po ninyong mga pagbasa, simula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo, ay narinig din ng lahat na nagsimba simula pa kagabi at ngayong maghapon sa lahat ng simbahan. Ito ay mga pagbasa para sa 33 linggo sa karaniwang panahon. 33rd Sunday in Ordinary Time ang araw na ito. Araw po ng linggo ngayon. At 33 linggo na sa karaniwang panahon. Ang susunod pong linggo ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Solemnity of Christ the King. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng liturgical calendar ng simbahan. Maganda pong maalaman ng lahat o palaala sa mga nakakaalam na may civil calendar nagsisimula sa January 1. No? Yung mga kalendaryo natin sa bahay, ang unang page ay January at hanggang sa December. Pero sa ating buhay Kristiyano bilang mga Katoliko, sa ating buhay pananampalataya, may tinatawag na liturgical calendar. At nagsisimula ang liturgical calendar hindi sa January 1, kundi sa unang linggo ng Adbyento. First Sunday of Advent. Malapit na po yun. Sa November 30 ay First Sunday of Advent. Susunod na linggo, ngayon ay 16 plus 7, 23. Sa November 23 ay Solemnity of Christ the King. Kaya po, dahil sa magtatapos ang liturikong panahon ng simbahan, ang mga pagbasa ay pagpapalaala sa ating lahat kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Magtatapos ang lahat. Alam niyo yon? Matatapos lahat. Pero tayo ay hindi dapat mangamba. Bakit? Sapagat may Diyos tayo na siyang may-ari ng ating ginagalawang mundong ito. Siya ang may-ari ng kalawakan, the whole universe, the whole galaxy. Ang Diyos ang namumuno sa ating mundong ito na ginagalawan. At ang mundong ito ay nilikha niya. At siya ang simula at katapusan. Kaya tinutukoy, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Magtatapos ang lahat. Pero may Diyos tayo. Palagi lakas natin at pag-asa. Kung magtatapos ang lahat, magtatapos ang daigdig na ito, kailan po yun, Bishop? Huwag niyo akong tanungin. Di ko alam. Walang nakakaalam. Kahit ang Santo Papa, kahit pa pinakamagaling na scientist, kahit pa pinakamagagaling na mga scholars, walang makakapag-predict kung kailan ang katapusan ng lahat. Tanging Diyos ang nakakaalam. Siya lang ang nakakaalam.
At magandang ipinapalaala din sa atin, bukod sa magtatapos ang daigdig na ito na ating ginagalawan, magtatapos ang ating buhay. Mamamatay tayo. Lilipas tayo sa mundong ito. Pero sa liwanag ng pananampalataya ng ating pagiging Kristiyano, hindi basta magtatapos ang ating buhay. Oo, papanaw tayo, pero lilipat tayo saan? Sa buhay na walang hanggan. Eternal life ang pupuntahan natin. Sino may sabing may buhay na walang hanggan? Ang Panginoong Jesucristo. Siyang nagturo nito sa atin. Sinabi niya mismo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay may buhay na walang hanggan. Siya ang nagturo na may buhay na walang hanggan. At pinatunayan niya ito. Siya'y nag-alay ng sarili sa krus, namatay doon sa krus sa Kalbaryo, inilibing. Nung may 3 araw, siya'y muling nabuhay. Kaya't ang Diyos natin na ito ay hindi patay, buhay. Siya'y nabubuhay magpakailanman. Oo, binabalikan natin sa mga mahal na araw ang lahat ng mga pangyayari, kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, lahat pang mga hirap na kanyang naranasan, kung saan naranasan din ang nasaksihan mismo ng ating mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora Soledad de Portabaga, ang lahat ng ito. Pero hindi nagtapos ang lahat ng kanyang mga sakit at hirap sa kamatayan. Siya ay muling nabuhay. At ang kanyang tagumpay, ang kanyang muling pagkabuhay, ay tagumpay din nating lahat. Tayo lilipat sa buhay na walang hanggan. Paano tayo makakarating doon? Ang Panginoong Hesus ay nagpalaala sa atin sa Ebanghelyo na binasa sa atin. 3 bagay. Una, ang sabi dito sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag. Ibig sabihin, ang palaala ng Panginoong Hesus, may mga manloloko. Pero, do not be deceived. Huwag kayong maililigaw ninuman. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Marami magsasabi at mananakot, malapit nang matapos ang mundo, nandyan ang mga lindol, nandyan ang malalakas na bagyo, magugunaw na ang mundo. Mga false prophets na tinatawag. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Walang makapagsasabi. Wala. Huwag tayong palilin lang. At marami sa panahong ito ang nanlilin lang, nanloloko. May hawak kayo cellphone, iPad, computer. Ang nakikita natin sa ating cellphone, hindi lahat totoo. Ang daming fake. Ang daming scam. Magandang palaala sa atin ito. No? May ibang relihiyon o sekta nagsasabi, sila lamang ang maliligtas. Pagkakadamot naman, ano? Sila lamang daw ang maliligtas. Hindi totoo. Isang panlilin lang ito. Panloloko ito. At sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo nang hindi mailigaw ninuman.
Sige, sama kayo doon. Tingnan natin kung saan kayo papunta. Maraming nanloloko. Maraming nangi-scam. Sana wala sa nasimba ngayon ang mga manloloko. No? Ang mga nanlilin lang. Pero magandang tayo mulat sa ganito na palaala ng ating Panginoong Hesus. Paano tayo makakatawid sa buhay na walang hanggan? Kanino tayo maniniwala? Sa Kanya. Ang Panginoong Hesus, ang katotohanan. Siya mismo ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya ang ating susundan. Paano tayo makakarating sa langit? Dadaan tayo sa Panginoong Hesus. May iba pa ba kayong alam na ibang dadaanan? Wala na akong alam na iba. Siya lang. At ngayong Jubilee year na ito, tayo mga manlalakbay. Pinapaalala sa atin, we are pilgrims. Mga manlalakbay tayo. Puno ng pag-asa. Kasama natin ang Panginoong Hesus sa paglalakbay. Siya ang ulo ng simbahan. Tayo ang katawan ni Kristo. Katawang mistiko ni Kristo. Christ is the head. We are His body. Mapalad tayo. Ang sarap maging Katoliko. Ang sarap maging bahagi ng simbahan na ito. Bakit? Totoo ang Diyos na ito. Hindi nanloloko. Hindi nanlilin lang. Hindi nagtuturo ng kasinungalingan. Pawang katotohanan ang kanyang iniaaral para sa atin. Sundin natin siya para makatawid tayo sa buhay na walang hanggan. Ikalawa, na palaala sa atin ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo, huwag matakot. Do not be afraid. Ang sabi, kay darakpin, uusigin, dadalhin sa sinagoga upang litisin, ipabilanggo. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Sabi ng Panginoong Hesus, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa. Do not worry. Do not be afraid. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating tanggulan, ang Diyos ang ating pag-asa. Oo, may mangyayaring mga problema sa buhay natin, may mga hamon na ating pagdaraanan sa mundong ito. Hindi perpekto ang mundong ito dahil sa ating mga kasalanan. Nandyan ang kung ano-anong kaguluhan sa ating paligid. Ngayon sa ating bansa, hiwa-hiwalay ang Pilipino. Yung mga nagrarally, kung saan-saan. Iba't ibang isinisigaw. Pasaan pa tayo talaga? Ano bang mangyayari sa atin, sa ating bansa na ito? Pinaalala sa atin ng Diyos, ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. Ang mahal na Birheng Maria, Nuestra Soledad de Portabaga, pinagkatiwala niya ang kanyang buong sarili sa Diyos. Nang ibalita sa kanya ng Arkanghel Gabriel na siya ang magiging ina ng manunubos. Ang sabi ng mahal na Birhen, sagot niya sa Arkanghel Gabriel, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sinunod niya ang plano ng Diyos. Puno ng pagtitiwala. Isinuko niya ang kanyang buong isip, kalooban, buong pagkatao sa Diyos. Kung ang mahal na Birheng Maria ganito ang ginawa,
sundan natin siya. May Diyos tayo na pwedeng pagtiwalaan, pwedeng asahan. Kaya ang tema ng Jubilee Year na ito, Hope does not disappoint. Mababasa natin ito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, 5 kabanata, talata 5. Hope does not disappoint. Sa Latin, spes non confundit. Sa Tagalog, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Bakit? Sinong inaasahan natin? Ang Diyos. Ang Diyos ang ating pag-asa. Huwag nating iasa basta ang ating mga pagsisikap sa ating sarili. Oo, may mga talento tayo, may talino at ibang kakayanan, pero limitado tayo. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Huwag din natin basta iasa ang ating sarili sa ibang tao. Maraming nangangako, hindi totoo. Meron nagpapaasa, iiwan ka rin pala naman. Pinaasa ka pa. Hindi totoo ang mga pangako ng kung sino. Pero ang Diyos, ang tunay nating pag-asa, hindi tayo bibiguin sa ating pag-asa. Huwag tayong matakot. At huli, ang palaala sa atin, magtiyaga hanggang wakas. Persevere to the end. Ang sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sa inyong pagtitiis, sa ibang translation, sa inyong pagtsatsaga, sa Ingles, the gospel, by your perseverance, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mahaba ang paglalakbay na ito. Araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon, magpakabuti, magpakabanal. Huwag tayong susuko, huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Kung kayo napapagod, sino ang lakas? Ang Diyos. Kung kayo may nararamdaman takot, sino ang mag-aalis ng takot? Ang Diyos. Kung kayo nabibigatan sa inyong dalahin, may problema, sino ang tutulong para dalahin ninyo ang inyong dalahin? Ang Diyos. Pagtsatsagaan natin ang lahat ng ito. Ang magiging ang magkakamit ng gantimpala ay yung nagtyaga, hindi sumuko. Hanggang dulo ng buhay. Hanggang kailan po itong aking mga dalahin? Hanggang mamatay. Kailan mo matatapos sa aking problema? Pag namatay, tapos. Huwag kang mainip. Matatapos din yan. May katapusan ng lahat. Pero, may pangako ang Diyos. Matapos man ang ating buhay, hindi basta tayo nagtapos ng ganon-ganon lang. Lilipat tayo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.